Magandang umaga sa lahat. Good morning. So may nakaitim, may nakapula. No? May naka-ready na akong mensahe, kaya lang binago kaninang umaga ng Lord. Pinaalala niya sa akin na ano nga pala ngayon, sa Pilipinas ay ano sineselebrate? Holy Week. No? Holy Week. Sa Tagalog, Mahal na araw. sa English, expensive days. So to God be the glory. No, sabihin mo sa katabi mo, happy expensive days. Happy expensive days. Sige po, tayong lahat ay tumayo. And patuloy nating enjoy ang presence ng Lord. Okay? Isaiah 53 verse 1 to 5. Babasahin ko sa NIV version. Ang sabi dito ay, who has believed our message? And to whom has the arm of the Lord been revealed? In verse 2, he grew up before him like a tender shoot and like a root of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering, like one from whom men hide their faces. He was despised, and we esteemed him not. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. To God. Father God in heaven, the mighty name of Jesus, in the power of the Holy Spirit, maraming pong salamat sa umagang ito sapagkat patuloy kang magpapakapahayag. Thank you for the mighty moving of the Holy Spirit. Thank you sapagkat dakila ang iyong salita. You are the Word of God. We pray, Lord, open our spiritual understanding, open our eyes upang madali naming maunawaan ang iyong salita. And I pray, Lord, as I speak your message, let there be healing and deliverance, Panginoon. I pray na ang lalabas sa aking bibig ay hindi salita lamang, kung hindi may kapangyarihan ng banal na Spirito. To you all the glory, Father God. In Jesus' name we pray, in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God! Yeah. So, pinamagatan ko siyang arm of the Lord revealed. Yeah. Minsan hindi natin napapansin No? Ano ba yung ibig sabihin ng arm of the Lord? Gusto kong ibinsahe yung verse 1 hanggang 12, kaya lang masyadong mahaba. Doon na lang tayo mag-stick sa verse 1. Ang sabi dito, who has believed our message? And to whom has the arm of the Lord had been revealed? Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka, kapatid. Sapagkat magpapakapahayag ngayon ng Lord. Parang walang kasaya-saya naman. Ang sarap pa naman ng almusal natin, pansit. Amen. Okay. Pag sinabing, sino nga ba maniniwala sa atin? Tingnan mo nga yung katabi mo. Kapani-paniwala ba yan? Ang tao ba dapat paniwalaan sa kanyang itsura? No? No? Okay.
Pag sinabing arm of the Lord, ano ba ang ibig sabihin nito? Eh? Ano? Oh, praise God. To God be the glory. It speaks of the power of God. It speaks of deliverance to His people and judgment to the enemy. Actually, yung part 1 nito, kagabi. Ito na yung pinaka-part 2. Amen? Kung babasahin natin yung Exodus, no? 6:6. Pag kayo ba nakakarinig ng 666, kinakabahan kayo? No, amen. Oh, praise God. Tingnan mo yung katabi mo, anong tatak niya. Okay. Ito yung tinawag ng Lord si Moses at sabi, ikaw ang gagamitin ko para i-deliver ang Israel sa slavery sa Egypt, no? Pinapaliwanagan niya hanggang kung anong gagawin niya. Kaya ang sabi dito sa Exodus chapter 6 verse 6, therefore say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. Pag pinag-usapan ng arm of the Lord, again, sasabihin ko, it's about the power of God. It's about deliverance to His people and judgment to the enemies. No? Ano ba yung acts of judgment ng Lord? Ba, sa Egypt, nakasampu sila. Amen? Ang Panginoon may tinatawag na 4 dreadful judgments. No? Sa Ezekiel 15 and Jeremiah 14. Ano-ano yon? Sword, famine, pestilence, wild beast, no? Kung isipin natin, ang dami pa nga. Locust, amen, drought, no? Yan ang mga dreadful judgment of the Lord sa Old Testament. Pangkaraniwan na lang yun. Kaya nagaganap yun kasi may gustong i-deliver ng Lord at may gustong parusahan ng Lord. These are local judgment. Pag pinag-usapan ng war, famine, drought, pestilence, locust. Amen ba tayo doon? Amen. No? Kaya sabi mo, huwag kang kabahan. No? Yung nangyayari ngayon, sabi mo, huwag kang kabahan. Amen ba tayo doon? Ibig sabihin, nagdi-deliver lang si Lord. Amen. And judgment to the enemies. Amen. Amen, kanina? That is the mighty arm of God. At kanino nire-reveal yun? But, sabi mo sa katabi mo, kaya nga na din nire-reveal sa atin. Amen ba tayo doon? Hindi yung natatakot ka, naku, ito na. Ito na yung Antichrist. No? Ito na yung end of the world. So, praise God. At tingnan muna natin yung 666 kasi ito yung kinatatakutan eh. Amen? In John 6:60, no? Nagturo doon ng Panginoon na sa chapter 6, di ba? Kakain. Maliban na kainin nyo ang aking laman, inumin nyo aking dugo, hindi kayo maliligtas. Amen ba tayo doon? No? Kaya namagha yung mga 5,000 sumusunod sa kanya na tao eh. No? Namagha eh. Pagdating doon sa 660, ang sabi, this is a hard teaching. Who can accept it? Sabi mo sa katabi mo, kaya mo bang tanggapin ng turo ng Lord? Yung kainin ng kanyang laman, inumin ng kanyang dugo? No? Kasimple lang nun. Breaking of bread lang yun. Lord's table yun eh. Communion yun eh. Amen ba tayo doon? Amen. Ito yung gagawin niya sa cross of Calvary. No? Yung katawan, ito yung nabayubay, by His stripes, we are healed. Amen ba tayo doon? At ano yung pinambayad sa kasalanan natin? Ano yung pinantubo sa atin para maligtas tayo? Yung dugo. Ganun lang kasimple yun. Sino gumawa nun? Ang Panginoong Yesus. Sabi mo sa katabi mo,
Ginawa yun para sa iyo, para maligtas ka. Kaya dapat magdiwang tayo. Ang tanong, pinananampalatayanan ba natin yun? Amen. Pinanghahawakan ba natin yun? Na by His stripes we are healed. Ang sabi doon ang sabi sa Isaiah 53, we are healed. Past tense. Hindi pa nga ginagawa sa Isaiah 53 pala, pero sabi, healed ka na. Ayan pa lang yung coronavirus, palapit pa lang sa'yo, healed ka na. Ayaw na ayaw ng virus na doon siya pupunta sa hindi siya magmumultiply. Gusto niya, doon siya sa mabubuhay siya at kung saan magmumultiply siya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ayaw sa'yo ng coronavirus. Kaya pagdating doon sa 666, amen, nang John, eto na yung 666. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. No, pag ikaw hindi sumusunod sa Panginoong Hesus, hindi ka naniniwala, nananampalataya doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, hindi mo siya tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, amen, sigurado na yung tatak mo. 666. Ito yung mga umayaw. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ayaw ka ba? Ayaw ka ba? Amen? Ito yung mga umayaw. At karamihan sa mga umayaw, yung hindi matanggap ang katuruan, at ito yung mga sumasamba din sa Diyos-Diyosan. At ito rin yung nagumon sa yaman ng mundo. Sinong isang example niyan? Ang isang biktima niyan, hari at pinakamatalino at pinakamayaman sa buong mundo. Si Solomon. Binigyan na ng wisdom ng Lord, binigyan ng pusong makakarinig sa Lord para tumalima, bumigay pa rin eh. Si David after God's own heart, bumigay pa rin eh. Nagkasala pa rin eh. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, ingat ka kay Bathsheba. Ingat ka kay Delilah. Yan. Sabi mo, ingat ka rin sa ginto. Ayan. First Chronicle, ay, mga babae, mahilig yan sa ginto, sa yaman, eh, no? Bigyan mo ng mga alahan, no? Pakitaan mo ng malaking sweldo. Praise God. Kaya dati, ang laki na naging problema ko talaga eh. Okay. 2 Chronicles 9:13. Ayan. Ano meron dyan? The weight of gold that Solomon received yearly was 600 tons. Grabe. Dahil dami asawa, sumamba siya sa Diyos-Diyosan. Amen ba tayo ito? Ang dami pang pera, ang daming ginto, biro mo taon-taon, 666 talents, ayun. Nahulog sa kasalanan. Amen ba? Ganun lang kasimple yung 666. No? Huwag ka na maghintay na magtatata ka na. Pag ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, napahiwalay ka sa Diyos dahil sa mas gusto mo yung yaman ng mundong ito, na humaling ka sa lust of the flesh and lust of the eyes, amen? Inayawan mo ang Panginoong Hesus dahil hindi mo matanggap ang katuruan niya. Hindi ka naniniwala sa cross of Calvary. Hindi ka naniniwala na siya ay anak ng Diyos, na siya ay Diyos. Amen? Sigurado na yun. May tatak yun ng 666. Amen pa tayo ito? O, palakpakan natin lang doon. Balik tayo doon sa arm of the Lord. Amen? Kasi nga, yun ang sinabi sa Exodus, di ba? I will free you from being slaves to them and I will redeem you
with an outstretched arm, with mighty acts of judgment. Pag ang Panginoon gustong magligtas, naku, kahabag-habag ang kaaway. No? Ang daming dadaanasing acts of judgment sa Panginoong Jesus. Naniniwala kayo doon? Okay. In Exodus 15:16, no? Di ba? Dineliver sila sa chapter 14 ng Exodus, sinundan sila ng mga Egyptians, no? Tumawid sila ng dagat, nagkamatay. Yung Song of Moses, nagbanggit doon ng the Lord's right arm, Lord's right hand. Amen? Pagdating doon sa verse 16, anong sabi? Basahin nga natin ng malakas. Terror and dread will fall upon them by the power of your arm. They will be as still as a stone until your people pass by, O Lord, until the people you both pass by. Pass by. Praise God. Ayan ang coronavirus. Dadaan ka, magtatabihan yun. Amen. Until you pass by. Amen. Lalayo yun. Alam nila, masusunog sila sa atin. Amen. Yun naman kung ang tatakbo, 7-7. Ini-illustrate ko lang na madaling maintindihan. Amen. Amen? Hahayaan niya tayong tumawid. Walang magagawa ang kaaway. Amen? Sabi, magiging parang bato sila na walang magagawa. Gusto nilang saktan ka para silang tuod. Amen? Because of the Lord's arm. Because it is the power of God. Ang sinasabi ng arm ng Lord ay power, deliverance to His people, and judgment to the enemy. No? Ano mang binabalak ng masama sa'yo, dadaanan mo lang. Amen. No? Kaya nga sinabi, di ba? He prepares a tables for us in the presence of my enemies. Amen. Ano mang binabalak ng kaaway, nagkakamatay na dyan, ikaw, nagpipiesta pa tayo dito. No? Nagkakainan pa lang, iniisip na yung merienda agad. Praise God. Ganon si Lord. Hahayaan kang dumaan lang, dadaanan mo lang ang lahat ng panganib. Dadaanan mo lang ang lahat ng sakit, dadaanan mo lang ang lahat ng masama. Pagdaan mo, tepok sila. Amen. Di ba? Pagdaan nila doon sa dagat, ligtas sila. Anong nangyari sa kaaway? Tepok! Patay lahat. Pagdaan natin sa may virus, namamatay yung virus. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Kasasabi lang kanina, hanggat nagtitiwala kayo sa akin, hanggat nananampalataya kayo sa akin. Amen ba tayo doon? Amen. Para kayong ibong nasa hawla, well protected. Amen. Nung sinasabi yung kanina, no? Ang nakita ko yung ano, yung cartoons, yung si Tweety Bird. Sino yung pusa doon? Si Tom ba yun? Hindi, may pusa din doon, di ba? Si Lester, di ba may pusa? Di ba pag hinabol siya, pag lumabas siya, hinahabol siya ng pusa. Nanganganib ang buhay niya. Sabihin mo sa katabi mo, pag ikaw wala sa presensya ng Lord, manganganib buhay mo. Pero pag nandun siya sa hawla, walang magawa yung pusa eh. Hanggat tayo nasa presensya ng Lord, nananampalataya sa Panginoong Hesus, untouchable ka. Amen. Subukan mong umayaw sa Panginoong Hesus. No, karaming Tom, karaming Lester, karaming pusa. Tapos si Tweety Bird. Di ba minsan lumalabas siya? Amen or no amen? Pero pag nasa hawla, walang magawa yung pusa eh. Pag lumalabas siya, habulan ng habulan eh. Amen? So ganun lang kasimple yun. Minsan sa cartoons, nagpapakapahayag din ng Lord.
Okay. So let's talk about the precious blood of Jesus. Yan. Pag-usapan natin ng, no? Kasi, we are the extension of God's hand. Alam niyo ba yun? Amen. We are the extension of God's hand. Amen. Amen? Muna, simplihan natin. Sabi ni John the Baptist, anong sabi niya? Repent for the kingdom of God is near. Nakulong siya. And then, ano sabi ng Panginoong Hesus? No? Ano sabi niya? The time is fulfilled. Amen? Repent, for the kingdom of God is at hand, and believe the gospel. Amen? And then, pumili ng 12 ang Panginoong Hesus. Anong sinabi niya sa chapter 10, verse 8 ng Matthew? As you go, sabi ng Panginoong Hesus, the time is fulfilled. Ganap na ang panahon. Ito na yung panahon na ang mundong ito hanggang buong mundo manampalataya sa Panginoong Hesus. At answered prayer ang Panginoong Hesus. No? Thy kingdom come. Thy will be done on earth as in... Anong sabi doon? Kaya nga tayo yung extension of God's hand. To whom, kanino ba niya i-reveal itong kanyang mighty hand, itong kanyang power, itong kanyang pagliligtas sa kanyang mga anak at judgment sa enemies? Kanino niya nire-reveal? Sa atin! Para ganapin yung ministry ng Panginoong Hesus. Amen? Ang sabi dyan, sa 10:8, sa verse 7, ang sabi, no, pumili from 1 to 6, pinangalanan niya yung 12 niya, yung disipulo niya. Tanungin mo yung katabi mo, kamusta yung disipulo niyo? Sa mga nanonood, sa mga network leaders, sa mga cell leaders, kamusta na ang inyong mga 12? Who's good? Namunga na ba sila ng tig 12? Amen? No? Sa 8:7, Jesus said to him, no? Matthew 10:7, Kuya Alden. As you go, preach. No? Pag ikaw sumulong, saan ka pupunta? Sa sale? Ang sabi, no. Preach this message. The kingdom of heaven is near. Heal the sick. Cleanse the leper. Raise the dead. Cast out demons. At sinabi sa verse 8. Medyo mabagal yung ating screen. Praise God. Tinanggap nyo ng libre, ipamahagi nyo ng libre. Pero sabihin mo sa katabi mo, pero pwedeng magbigay ng lagi. Okay. To God be the glory. Ngayon, no? Dahil tayo yung extension of God's hand to do the ministry of Jesus. Ano ba yung pinapatutuo natin? Di ba sinasabi naman natin, mahal ka ng Panginoong Hesus, Jesus died for you, Jesus loves you, no? He bought us, purchased us by His precious blood. Amen ba tayo doon? Tinubos tayo ng kanyang banal na dugo. No? Kailangan malaman natin kung ano talaga yung naganap doon sa Cross of Calvary, lalong-lalo na ngayon. It's expensive days in the Philippines. Mahal na araw. Holy week. Kaya dapat alam na alam natin ito. Amen ba tayo doon? Expensive days. Mahal na araw. No? In 1 Corinthians 6:19 and 20. Amen? Okay. 19. Gusto ko munang basahin yung bakit ba tayo nakarating dito sa purchase? Bakit ba tayo nakarating sa purchase?
sa pagtubos at pagbili sa atin ng Lord. Bakit ba tayo nakarating doon? Bakit ba tayo nakapunta sa blood? Kasi sa 15:16, ang sabi, the arm of the Lord. No? To redeem and judgment. Okay. Sa verse 17 ng Exodus, you shall bring them in and plant them in the mountain of your inheritance. Anong tinutukoy doon? The church. The congregation. Amen ba tayo doon? Okay. In the place, O Lord, which you have made for you to dwell in the sanctuary. Ito, sanctuary ito ng Diyos. Amen ba tayo doon? Which your hands have established. To God be the glory. Kasi sabi sa verse 16, till the people pass over with you have purchased. Di ba ganun na pagkakasabi sa verse 16? Tapos, purchase, binili. Anong pinambili sa atin? The blood of Jesus. No, dito, arm of the Lord. Slavery. Okay ba tayo doon? They were purchased. Sa New Testament, anong pinang-purchase sa atin? Sa blood. No? Kaya nga sabi dito, you shall bring them in the plant and plant them in the mountain of your inheritance. In the place, O Lord, which you have made for you to dwell in the sanctuary, O Lord, which your hands have established. Sino naniniwala na nandun ka na sa city of God? Sa heavenly Jerusalem, sa mountain of the Lord, na nandun ka na sa sanctuary ng Diyos. No? Positionally, nandun ka eh. Di ba? Hebrews 12:22, you have come to Mount Zion, the heavenly Jerusalem, the city of the living God, with innumerable company of angels. Naku, nung malaman ko yan, kinabisado ko talaga yan eh. Nandun na pala ako. Yung iba papunta pa lang. Amen. Hindi nila alam, positionally, nandun na sila. Sa sanctuary ng Diyos talaga. Amen. So praise God. Kaya nga ang sabi sa 1 Corinthians 6 verse 19 and 20, pag pinag-uusapan natin na we are purchased by the blood of Jesus. No? Sila doon, tinudos, pinurchase, tayo, sa New Testament, anong pinantubos? Blood of Jesus. Huwag mong panampalatayanan yan, may tataka ng 666. Do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit? Tingnan mo yung katawan mo yan. No? No? Ilang level na yan? No? Kahit anong payat niyan, kahit anong lusog niyan, templo pa rin yan ng Diyos. Amen. Amen ba tayo, no? Amen. No? May 6 ab ka dyan, yung 6 ab mo, united na, templo ka pa rin ng Diyos. Amen? Templo tayo ng banal na spirito. Lumaki man ang tiyan mo, magbuntis ka man, templo ka pa rin ng Diyos. Amen? Praise God! Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba talaga? Alam mo ba talaga? Dapat nagdindiwang tayo, dapat masaya tayo. No? Yan lang malaman mo yan, kakabahan na yung coronavirus sa'yo eh. Lahat ng klaseng sakit, kakabahan na sa'yo. Amen. At hindi tatanggapin ng katawan mo yung sakit na yun kasi nandyan nga yung banal na spirito. Ang unang-unang tatanggi, yung banal na spirito. Amen. Eh kaso ikaw ang may katawan, tinatanggap mo. Yun ang masakit. Hindi na namin tinatanggap yan. Yan. Kahit sipon lang yan, ubo lang yan, pesteng ihim yan. Yes. Ngayon, dati ang tao, pag nagpapapansin, napapansin. Ngayon, ayaw na magpapansin, ayaw na umihim. Baka akalain may virus.
Gusto ko nga umihim kanina, magpapapansin, di ako makaihim. Oo, di ba? Ngayon, di ka makaihim At ang sabi dito, yung katawan mong yan, hindi na sa'yo yan. Amen. Amen? Kanino ngayon yan? Oh. You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. No? Kaya nga ang ganda, biro mo, no? Pinalalakas natin yung katawan natin, nagsusumba tayo, tapos ang tugtog, gospel. Di ba ang ganda nun? Tapos pagkatapos, ang daming pagkain sa labas. Kaya pala nagsumba, para lumakas kumain. Para ganahan kumain. Akala ko nagpapa-slim. Yung pala nagpapagana. Praise God. Okay. So, simple lang ang mensahe ng Lord. Alalahanin natin yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. Nagkaroon ng divine exchange doon. Yung lahat ng pangit sa atin, kinuha niya. At lahat ng maganda sa Kanya, ibinigay niya sa atin. Amen. Yung sinabi sa 1 Corinthians 5:22. Gusto ko ito basahin sa Tagalog Siya na walang kasalanan, nagmistulang kasalanan para tayo'y maging katwiran ng Diyos. Amen? Kasi ang isang title ng Panginoong Hesus, ang isang title niya ay ano? No, the Lord our righteousness. For He hath made Him to be sin for us. No? Ginawa siyang kasalanan. Nagbistulang kasalanan. Kaya nga siya hindi matingnan ng Ama. Amen ba tayo doon? Kaya nasabi ng Panginoong Hesus, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi ang sabi sa Isaiah 59, no? Tinatalikod niya yung kanyang mata sa mga makasalanan. Amen ba tayo doon? Pakipaskil nga yung Isaiah 59, kuya. I think it's verse 2. Amen? But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Dahil sa kasalanan natin. Itatago niya yung kanyang mukha para hindi niya marinig ang ating panalangin. Sa palagay niyo, hindi niya maririnig. Dinig niya, Diyos yun Amen. No? Ang sabi lang niyan, hindi kanya papansinin. Amen? Kasi nahiwalay nga tayo sa kasalanan. Anong nagpapahiwalay sa atin sa Diyos? Kasalanan. At itatago niya yung kanyang mukha talaga, hindi kanya didinggin. Amen ba tayo doon? Kaya nasabi ng Panginoong Hesus, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi nagmistulan siyang kasalanan. Hindi lang inako yung kasalanan. Talagang naging kasalanan siya. Amen? Pero mo kasalanan ng buong mundo, past, present, future, at kaapu-apuhan natin at sa lahat ng darating na henerasyon, inako niya na yung kasalanan. Binayaran niya na yung kasalanan. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw mo pa ba yun? Bayad ka na. Pati yung mga kaapu-apuhan mo, bayad na sa kasalanan. Amen. Ano igaganti natin? Purihin, sambahin, ipatotoo, i-proclaim. Amen. Amen ba tayo doon? Amen. Hanggang ang lahat ay makarinig ng gospel. Yun lang ang pwede nating isuklay sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, ang dali naman pala. Kaya after this lockdown, sulong na. Praise God. No? Kaya yung ating mga disciples, yung ating mga cell group, ipapalo up nyo yan. Amen ba tayo doon? Para mamungad din at lumago. Ang pinakamaganda doon, ano yung exchange?
Yung righteousness niya, naging righteousness natin. Ang tingin sa atin ng Ama, righteous. Kasi ang nakikita niya, yung righteousness ng Panginoong Yesus. Pag hindi mo ginawa yun, hindi ka humingi ng tawad, hindi mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, anong nakikita sa iyo ng Ama? 666. Sumasamba sa Diyosa, sa Diyos-Diyosan, maraming asawa, mas gusto ang ginto at pilak, hindi nananampalataya sa Panginoong Yesus. Amen ba tayo doon? Ba't ngumingimit si Kuya Che? So praise God. Yung katawan na nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo. Grabe. Pag pinapartake natin yung Lord's table, yung breaking of bread, yung communion. Amen. Anong nasa isip mo? Amen. Pag ito na yung wine, yung sarot, wow, thank you Lord. Salamat. Binayaran mo ang aking kasalanan. Kasalanan ng lahat ng mahal ko sa buhay, pati yung susunod kong generasyon. Kaapu-apu ko na. Bayad na. At kung yun ang ituturo natin sa mga next generation, sa palagay mo, paganda na paganda ang mundo. Amen. Amen. Halimbawa lang, may 7 kang anak. At yung 7 mong anak, magkakaroon din ng 7 anak. Amen. Sa anak mo pa lang yun, sa lahi mo pa yun. Yung haayuin nila. Amen. Sa mundong ito, sino ba magtatagumpay? Yung masama, yung mabuti? Mabuti. Ilang beses sinabi sa Old Testament the wicked will be cut off. Amen. Magkakamatay lahat ng masama. Why? Because the righteous will inherit the earth. Ilang beses sinabi yan sa Old Testament. Sa Psalms 37 lang, ilang beses sinabi yun na ang masama mamamatay. Ang mananatili yung mababait. Kasi mamanahin itong mundong ito. Praise God. Amen. For the earth is the Lord's and the fullness thereof. Itong mundong ito, creation niya to Sabi, sa Kanya to lahat na nandito sa Kanya Kanino niya gusto ipamana? Sa masama o sa mabuti? Sa mga tumanggap sa Kanya o sa hindi? Sa tumanggap. So sila yung mawawala, tayo yung may iwan dito. Sinabi ng Panginoong Hesus yun. Amen? The meek will inherit the earth. Praise God. To God be the glory. Yung katawang nabayubay, by His stripes, we are healed. Amen. Wala talaga Isipin ko man talaga. Matatakot talaga sa atin ang sakit. Kasi ang sakit, gusto niya, mamatay ka. Darating sa iyong sakit, sasabihin ng sakit, ayoko, useless ako kay Henrich. Hindi naman niya mamamatay sa sakit Anong gagawin ko sa katawan niyan? Ako ang matitipok dyan. Hindi naman yan makakahawa kasi mamamatay yung sakit dyan. Sa iba na lang ako pupunta. Nakukuha niyo ba yun? Ganun lang kasimple yun. Aayawan ka ng sakit, aayawan ka ng virus, kasi sa kanila, wala kang kwenta. Pero sa mata ng Diyos, anak ka niya. Palakpakan natin ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka. Anak ka. Praise God. Hanggang dito na lang po. At meron pa naman tayo mamayang gabi. Meron pa tayo bukas ng gabi. Gabi-gabi. Hanggang ilang gabi. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magsawa. Amen.